Ayan, bago tayo magsimula, alam nyo ang ingay ng upuan ko no? Alam nyo, nilangisan ko na to, wala pa rin nangyari. Pero anyway, welcome sa bago nating episode ng Jezone Spooky File, no? And thank you sa mga nag-subscribe. At ikaw, sana mag-subscribe ka, no? Sa ikaw na nahagip ng video na to. Subscribe ka sa aking YouTube channel, Jezone YT, okay? Tapos, kung meron kang creepy stories, send mo sa akin sa Jezone page. Yun ay aking page sa Facebook, malamang. And simulan na natin ang episode na to. Takot, kaba, kilabot, mga karanasang bumulabog sa iyong kaisipan, mga tanong na sadyang kahirap bigyan ng kasagutan, at mga pangyayaring sadyang kahirap paniwalaan. Sa episode na to, ating pakinggan ang istorya ng ilan sa mga zoners natin na nakaranas ng kahindik-hindik na babalaghan dito sa Jezone Spooky File. Ang init pala. Ang init na. Please bear with me guys kung medyo patanga-tanga ako magbasa ngayon. Malabo kasi yung mata ko tapos nakamask pa ako. Ramdam niya. Bagay, ginusto ko naman doon. Ako din mareklamo din ako no? Tanga tayo dun sa part na yun ha. Well anyway, let's start to our first story for this episode. Hello Spooky File. Mahilig po ko makinig sa mga kwentong katatakutan at napagdesisyonan ko na mag-send ng first entry ko. Sana mabasa mo po ito. Hi listeners, sana magustuhan nyo ang ibabahagi ko na storya. Maraming salamat. Medyo mahaba po ito detailed po kasi. Sa lahat po ng babanggitin ko na pangalan dito ay hindi po nila tunay na pangalan. Ako nga po pala si Bella. At ang storyang ito ay nangyari noong 2009, 10 years old pa lang po ako. Fresh pa rin sa akin memorya ang nangyaring kababalaghan sa dating bahay ni ate. Bunso ako sa 5 magkakapatid at si Ate Lynn pa lang po ang may asawa at anak. Nung time na yun, isa pa lang po anak ni ate. And I think ilang buwan pa lang po ata yung pamangkin ko na itago nyo na lang po sa pangalang Mia. Magkalapit bahay lang kami ni Ate Lynn. So yung bahay po namin ay end lang ng street. Si Ate Lynn ay nakatira sa isang apartment na bahay. Sa apartment na yun, merong 9 apartments at pang number 3 sila ate. Pagpasok mo sa gate nila, may 4 na bahay na magkakatapat. Tapos sa apartment number 2, dun nakatira yung kaibigan nila na pinupuntahan ko din dahil nakikipaglaro din ako sa anak niya. Siya naman po ay si Ate Rachel. Sa bahay ni Ate Rachel, matatanaw mo yung bahay nila Ate Lynn. Parang pa-expo yung reference ko para magets po yung or kung anong itsura ng bahay nila. Nung araw na ito, pumunta ako sa bahay ni Ate Lynn para makita ang pamangkin ko.
Kaso pagdating ko doon ay wala pala sila ate dahil nasa work pa siya at sinundo naman siya ng asawa at anak niya. Tricycle driver po ang asawa ni ate. Sumilip ako sa bahay nila ate Rachel at nakita ko siya na nandun kaya naisipan ko na pumunta sa bahay nila. Mahilig ako tumambay sa ibang bahay dahil sa bata pa din po ako that time, tapos konting chika-chika ganon. Nung time na yon, naghihiwa si ate Rachel ng pang-dinner nila. Wala pa po yung mga anak niya dahil nasa school pa. Pinapanood ko lang si ate Rachel na maghiwa at nabanggit ko na pupunta sana ako sa bahay nila ate Lynn, kaso wala pala sila. Sabi din niya sa akin na naririnig niya yung trike ni Kuya Jan na umalis. Nung pumasok pala ako sa bahay nila ate Rachel, pinapasarado niya sa akin yung pintuan nila dahil nga sa nag-uusap din kami siguro. Mga 15 minutes siguro ako nakatambay sa bahay ni ate Rachel. Tapos naisip ko na baka nasa bahay na sila ate Lynn. Tumayo ako at hinawi ang pintuan para masilip. May screen po bahay nila ate Lynn at Rachel bago yung main door, kung makakauwi or kung nakauwi na sila. At hindi ako nagkamali. Nakauwi na nga sila pero si ate Lynn pa lang ang nakita ko. Tanaw po kasi yung tao sa loob nila dahil pag sumilip ka ay sopa na agad ang makikita mo. Ate Rachel, nakauwi ka na pala. Sila ate Lynn, punta muna ako sa kanila. Tumayo din si ate Rachel para silipin. Ayaw nga no, sige puntahan mo muna ate mo. Tapos lumabas na ako at pumunta kila ate. Sumilip muna ako sa screen at nakita ko si ate Lynn na nakaupo. At nakakross ang legs niya at parang may hinahawi siya sa buhok niya. Nung time kasi na ito, si ate Lynn ay may sugat-sugat sa ulo niya dahil sa dry scalp niya. Kinukuha niya po yung mga langib o balat ng sugat. Pumasok na ako sa bahay nila ate at napansin ko na nakatulala lang si ate. Naka-cross leg siya habang nagkukuyakoy mga paa niya. Hay ate, nakauwi ka na pala. Nasaan sila Mia at Kuya John? Walang reaksyon na sumagot si ate. Nasa labas bumili ng diaper. Nauna ka lang pala dumating? Habang kinakausap ko si ate Lynn, napapansin ko na iisa lang yung pwesto niya. Di man lang tumayo at ganun pa din ang ginagawa niya. Tinatanggal niya yung langib sa ulo. Nakatulala, walang ekspresyon ng muka. Sobrang tahimik at tumatango lang po siya kapag sumasagot. Sa harap pala ng sofa ay yung TV nila. Naka-off din. Tanging ceiling fan lang ang naka-on at isang ilaw sa salas. Nawirduhan ako sa ate ko noon dahil hindi naman po siya ganon. That time pala naka-polo shirt na red si ate at jeans. Napansin ko na walang ilaw sa kitchen area nila. Nandun din ang banyo nila, pati laundry area. Maliit lang po yung space, tapos may hagdan na paakyat. Ate, ba't hindi ka nagbubukas ng ilaw sa kusina nyo? Sagot naman niya, wala lang. Pakialam mo ba?
Binasag siya ng atin. Natawa ako. Sorry, natawa ako. Okay. Tinitignan ko po si Ate Lynn noon. Isang beses lang siya sumulyap sa akin. Hindi ngumiti, hindi niya magawa at makipag-eye contact. Sobrang weird talaga. Medyo kinikilabutan ako sa kanya that time. Balak ko pa nga tumabi sa kanya at tanggalan siya ng langib sa ulo. Kaso hindi ko magawa dahil nga creepy itsura ni ate. Dumating naman si Ate Jane, pangalawa kong kapatid, at sumilip sa screen nila Ate Lynn. Uy Bella, nandyan na ba si Ate Lynn? Sagot ko naman. Oo ate, pasok ka. Ate Lynn, pwede ba kami makahingi ng toyo? Ayaw na bumidik kasi. Nangingialaw na naman yung DJ nyo guys. Tumango si Ate Lynn. Walang ekspresyon. O daw te, sabi ni Ate Lynn. Pagkatapos nun, umalis na yung isa kong ate. At kaming dalawa na naman ni Ate Lynn magkasama. Same pa din ginagawa niya. Tulala at nagkukuyakoy. By the way, nakapo pala nga ako sa gilid ng pintuan nila. May sopa kasi doon. Gusto ko lapitan si Ate Lynn pero sobrang weird ng feeling ko sa kanya. Napansin ko na malamig din yung boses niya kaya ang creepy niya tignan. Naisipan ko na magpaalam na kay Ate Lynn at sinabing babalik ulit mamaya kapag nakauwi na sila Mia at Kuya John. Bumalik ako sa bahay ni Ate Rachel at pinapasarado niya sa akin ulit yung main door nila. Fast forward, pinapasuyo sa akin ni Ate Rachel yung pintuan nila na buksan ko na daw dahil pauwi na din ang asawa at anak niya. Pagkahawi ko sa main door nila, laging gulat ko na makita nakasarado na po yung bahay nila Ate Lynn at walang ilaw. Wala namang dumaan sa labas dahil nakabukas naman ang bintana nila Ate Rachel. Hindi ko nakita lumabas si Ate Lynn. Tsaka ang bilis naman kung ganon. Sinabi ko yon kay Ate Rachel at agad siyang tumayo para tignan. Nagtataka din siya. Lumabas ako agad at tinignan ko kung nakalak yung pinto. And guess what? Nakalak po yung pintuan. Nagkatinginan kami ni Ate Rachel. Kitang-kita naming dalawa na nasa loob na ng bahay si Ate Lynn. Nakabukas ang ilaw, nakapasok ako sa bahay at nakausap siya. Paanong nakalak ang bahay niya? Naririnig namin sa labas yung tunog ng trike ni Kuya John at nung lumabas ako, nakita ko si Ate Lynn. Ay ate, kauwi nyo lang? Sagot niya, oo bakit? Dumaan pa kami sa Mercury bumili ng diaper. Sagot ko naman, as in kakauwi mo lang? Oo nga, bakit? Eh kasi pumasok ako sa bahay nyo at nandun ka. Kita namin ni Ate Rachel yon. Sumagot din si Ate Rachel na nakita din niya na nandun si Ate Lynn sa bahay. Sabi naman ni Kuya John na kakauwi lang talaga nila. Natagalan dahil namalengke at bumili ng diaper. Sabi niya sa amin, wag daw kami manakot. Pero hindi po talaga kami nagbibiro noon ni Ate Rachel. Dahil nakita naming dalawa yun eh. Pumasok ako at yung isang ate ko pa humingi pa ng toyo. Ayaw na lang bumili.
Wala po. Wala po yun sa script. Wala po yun sa script. Wala po. Ulit. Pumasok ako at yung isang ate ko pa humingi pa ng toyo. Hindi naniniwala sa amin sila Ate Lynn. So paano ako nakapasok sa isang bahay na lock pala in the first place? Medyo natakot ako that time dahil hindi ko maisip kung ano nangyari. Kaya pala hindi sumasagot si Ate Lynn at nakatulala lang. Walang ekspresyon dahil hindi pala siya ang ate ko. Sino yun? Naniniwala ko sa mga doppelganger. Ang lakas ng doppelganger na yon dahil nabuksan niya yung bahay at ilaw. Hindi po kwento-kwento lang ito. Nangyari po ito talaga siya sa akin nung bata pa po ako. Kayo ba? Naniniwala din po ba kayo sa doppelganger? Salamat sa pagbabasa. Take note, magkaparehas po ng suot na damit si Ate Lynn at yung kadoppel niya. Maraming salamat sa pagbabasa. Magsasend pa po ako ng horror story with picture naman po yun. From Bella. Gusto ko nga lang palang humingi ng pasensya sa inyo guys kung may maririnig talaga kayong mga unwanted things kagaya nga ng sinabi ko sa past episode na medyo paulit-ulit na tayo. Kung meron kang naririnig na langit-ngit ng upuan yan, ako yon. Nilagyan ko to ng langis, walang effective eh. Tapos kung may marinig kayong mga motor na dasma po kasi to, so alam nyo na yung mga motor, no? Kanya-kanyang yan eh, kanya-kanyang pabida yan sa kalsada yung mga yun eh, no? Tayo nga yan eh, tulog mga tunog lata naman. Hindi, joke lang po. Let's dig into our next story for this episode. Naniniwala ba kayo na kapag bagong kamamatay lang ng isang tao, as in hindi pa nalilibing, ay nagpaparamdam siya sa mga naiwan niya? Hindi ako yung tipo ng tao na naniniwala sa mga ganito or pamahiin or whatever you guys call it, pero may weird experience ako nung namatayan kami. Hindi ko masabi na super creepy ng experience ko, pero it's definitely supernatural related kung ako ang tatanungin. Meron akong pinsan na mas matanda sa akin ng 5 taon at super close kami since childhood. Sa super close namin, nagkikiss kami. Ay, wala yan. Feeling ko talaga magawa-gawa ng kwento, no? Okay. Super close kami. Sinabi nga ng mga kamag-anak namin na partners in crime kami or laging magka-tandem. Pati yung ibang kong pinsan na kapatid niya, sinasabi din na parang mas magkapatid pa kami kesa sa kanila. Super close kami to the point na magkasama kami kahit saan. Pareho kaming girl, by the way. Wala akong kapatid na babae, kaya parang siya na naging big sister ko. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Rita. June 28, 2019, around 11 PM, nakaramdam ako ng lungkot. Alam niyo yung feeling na bigla ka na lang nalungkot nang walang dahilan? Ganun yung feeling ko that time, to the point na naiyak na lang ako
hanggang nakatulog na lang ako kakaiyak. Nagising ako June 29, 2019, magfo 4:30 na ng umaga. Super lakas ng hangin at talagang hinangin yung kurtina ng kwarto ko. Chinek ko lang yung phone kung kaya ko nalaman yung oras at bumalik na ako sa pagtulog. Later on, nagising ako ng medyo lagpas 8 AM. Bigla kong nabalitaan na patay na si Ate Rita. Car accident. Sumalpok sa truck. Sobrang nanlumo ako at napahagulgol. Nung una, hindi pa nagsisink in sa akin, pero nung bumalik na ako sa kwarto ko, doon na ako naiyak. Later on, nalaman ko na namatay pala siya around 4:30 ng umaga. Bigla kong naalala na yon, yung time na nagising ako ng malakas ang hangin. Siguro yun yung way niya para mamaalam sa akin. The day after niya mamatay, syempre madaming inasikaso yung family niya. Ako naman that time, iniisip ko kung ano kaya ang isusuot kay Ate Rita. 28 years old lang si ate. Syempre biglaan yung mga nangyari. Malamang wala namang nakahanda na damit yon. So ako, nakaisip maghanap ng damit na hindi ko na ginagamit para baka pwede ipasuot ko na sa kanya. Meron akong white na dress na super gusto ni ate, pero matagal ko na hindi ginagamit kasi medyo nadagdagan ako ng timbang. Pero si ate slim siya, kaya alam ko kakasya sa kanya yon. So ako na yung nag-decide na hanapin yung damit na yon. Since matagal kong di nagamit, alam ko na naitambak na yon sa mga lumang damit, kasama ng mga costume ko nung bata pa ako. Pumunta ako sa kabilang kwarto kasi doon naging storage room na namin. Nagulat ako pagkasara ko ng pinto. Nasa likod ng pinto yung white na dress, nakatupi na ng maayos ni walang lukot. Nakapatong siya sa gabundok na tambak ng lumang damit. Imposible talaga kasi lahat ng gamit sa kwarto na yon is gulo-gulo. Sobrang kinilabutan ako that time. Nagsalita na lang ako mag-isa sa kwarto. Ito pala yung gusto mong suotin, Ate Rita. At inunahan mo pa ako hanapin, ha? So kinuha ko na yung damit at sinabi ko sa tita ko na ito na lang isuot ni Ate Rita. Kinuwento ko yung nangyari at kinilabutan sila. Mukhang yun talaga ang gusto niyang isuot, kaya binigay ko na sa kanya yung damit. Makalipas ang 2 araw, hindi pa naihatid yung bangkay ni ate sa bahay para masimulan ng burol. Nagkaroon kasi ng problema sa mga papeles kaya hindi agad maialis sa morgue si ate. Sa ibang city kasi siya namatay kaya ang dami pang need asikasuhin sa pagkakaalam ko. Pero nung time na yon, nakuha na namin yung mga gamit niya nung time na naaksidente siya. Yung phone niya ayos na ayos, ni walang basag sa screen. Tinry nila buksan pero wala namang nakakaalam ng password, kahit asawa niya hindi alam. Isang buong araw, halos lahat ng kasama ko sa bahay pinagpapasapasahan yung phone para hulaan yung password, pero ni isa walang nakapag-unlock. Hanggang sa na-curious ako at nag-decide na hiramin na yung phone para ako naman ang mag-try. Sa pagkakakilala ko kay ate, hindi siya nagsiset up ng mahirap na password
dahil makakalimutin siya. 6 digits ang password niya. Lahat ng date na related sa kanya tinry ko pero hindi nag-work. Birthday ng anak niya, birthday ng asawa niya, anniversary, etc. Pero wala talaga. Naka 30 minutes ata ako sa phone na yon hanggang sa napasandal na lang ako at bumulong sa hangin. Ate Rita, please, ipaisip mo sa akin yung password mo. Wala pang 3 minutes, nakaisip ako agad ng combination. Hindi ko na maalala ngayon kung ano yung password dahil super random niya. Napasigaw ako nung nilagay ko yung numbers at biglang nag-unlock. Lahat ng kasama ko sa bahay na patingin sa akin. Lahat kami kinilabutan. Bakit? Tugbukas ka lang naman ng ano. Sabi nga nila, iba talaga siguro yung bond naming magpinsan kaya may ganito akong experience. Yun yung 3 major experiences ko simula nung tragic na pagkamatay ni ate. Kayo ba? May similar experience ba kayo? From Dayan. Ang init na talaga, no? Ang init na, tapos ang labo pa ng mata ng DJ, no? Tapos may mga motor-motor pa sa background. Ingi-ingi ba ng asong kapitbahay? Pero let's dig into our third story for this episode. Hi, please hide my identity. I am a silent listener here sa Spooky File. Pero gustong gusto ko i-share yung mga na-experience ko. This is a true story, maniwala man kayo sa hindi. Last Friday ng April, pumunta kami sa bahay ng mga auntie ko. Dahil yung bahay namin dito sa may highway, so konti lang yung mga bahay na nandito. Sa baba yung maraming bahay-bahay na parang bayan niya. Gets nyo? Okay. Malamang parang di tayo nag-grade to, no? Joke lang, ito na. Okay. So, naka-indicate yun, nag-joke siya. Okay po. 5 PM na at hinintay namin ng anak kong 5 months old yung kuya ko. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ken. Taga John siya eh. May lakad kasi kami nung time na yon at timing din na di nakauwi mama ko kaya sa kanya ko iniwan ang anak ko. Kaya choice ko man sa hindi, need kong isama si Bibi kahit Biyernes. Ayaw na ayaw ng mama ko at kuya Ken kong taga doon na dalhin si Bibi sa kanilang lugar lalo na't Martes at Biyernes. Pero sinuway ko pa din kasi choice ko yun. Okay. Nabagay, choice mo naman. Wala naman tayong magagawa pag choice mo yun, di ba? Habang kausap ko yung tito ko at tita ko, nakikyutan sila sa anak ko at nakalimutan kong magsabi na budyag. Pangontra sa usog yon dito sa amin. Malapit ng maggabi, umuwi na lang kami sa bahay namin dahil wala atang balak magpunta yung kuya Ken ko sa pupuntahan namin. Yung asawa ko naman ay kasama siya sa tournament ng ML ng time na yon. Panalo sila, oo. Ngunit mga bandang 7 PM yung anak ko di na mapakali hanggang sa nagsusuka at nilalagnat na siya. Nawang-awa ko kasi di ko alam ano gagawin ko. Mabuti na lang rumescue agad si Kuya Ken at ang asawa niya dito sa amin. Si Kuya kasi may third eye at medyo nasisense niya kung anong nangyari sa isang tao.
o kung ano kayang pwedeng gawin o igamot. Parang albularyo ba? Pero hindi siya ganon. Basta buong paniniwala namin sa kanya ng pamilya ko. Ang anak ko ay nausog. Namumula siya at di ko man lang naikontra. Nalaman din namin na nahawa siya sa pagsusuka at pagtatae dito sa amin. Halos mga bata yung punteriya ng virus na yan at isa ang anak ko. Grabe yung awa ko dahil sa nangyari. Nausog siya ng maitim na hangin na may dalang sumpa at kasalukuyan nahawa din siya ng virus. Wala kaming tulog dahil minuto siya nagsusuka, nagtatae at matamlay, walang ganang dumede. Di siya tulad ng dati, energetic, ngayon matamlay na. Pero thanks God, kinabukasan araw ng Sabado, naging okay din naman siya. Sinabi din ni Kuya Ken na kapag Martes at Biyernes, huwag kalimutang isara yung pinto kapag 5 PM hanggang magabi. Dahil maraming di taga dito sa amin ang bumibisita sa anak ko. Minsan babae, minsan bata. Kaya pala minsan di siya makatulog, minsan iyak siya ng iyak, minsan naman ay tumatawa siya habang nakatingin sa pintuan namin. Fast forward, unang Friday ng May, fully recovered na ang bibi ko sa pagsusuka at pagtatay niya. Magandang natulog siya sa umaga at hapon. Dumating sina Kuya Ken ko kasama ang asawa niya dito sa amin. 6 PM ay nagkukwentuhan kami at naglalaro nung anak ko. Masakit ang tiyan ni Kuya Ken nung mga oras na yon at nagdasal siya sa Panginoon kung anong dapat niyang inumin at gawin. Pinabili niya yung kapatid naming bunso ng buskupan ata yon dahil yon yung kanyang iinumin. Nakalimutan din namin magsara ng pintuan. Bale pintuan dito sa sala namin palabas. Walang kuryente ng araw na yon pero may solar naman kami. Goods lang. Habang pupunta yung Kuya Ken ko sa CR namin, sumigaw siya ng pakisara yung pintuan bilis. E di kami naman dito sa sala, dali-dali agad kaming sinara yung pintuan. Kinilubutan ako. Bumalik ang Kuya Ken ko dito sa sala. Sabi niya may batang lalaki ang nagpunta dito at bibisita na naman. Natakot ako. Siyempre as nanay, ayoko ng ganon. Sabi naman ni Kuya sa mama ko na tinry niya daw ni mama tignan. Pumikit si mama nun. Tinignan niya kung saan banda nakastambay yung batang lalaki. Sabi ni mama sa gilid ng bahay namin. At ang batang lalaki ay itim daw. Sagot naman ni Kuya, tama ka dyan. Correct ka dyan. Sorry po. Alam din pala ng asawa ko ni Kuya Ken na yung batang itim na yon ay dito sa amin pupunta. Ngunit parang nagpatay mali siya lang daw siya dahil akala niya guni-guni niya lang yon. Buti na lang naisara yung pinto kundi yung anak ko ayaw na naman makatulog dahil sa kalaro niyang hindi ko nakikita. PS, sa mga may anak dyang sanggol, ingatan niyo yung bibi niyo kapag Martes, lalo na't Biyernes. Dahil sa maniwala man kayo o sa hindi, hindi natin araw yon. Maniwala kayo please. Thanks. From Mami K.
let's dig into our next story. Just wanna share lang po yung experience namin before and during living ni lola ko. Itong lola ko po na ito nagpalaki sa akin. Nung bata pa ako, kahit nasaan siya, andun din ako. Kahit every time na mako-confine siya sa hospital. Nagkasakit si lola last year at biglang bagsak ng katawan niya. Hanggang sa dalhin namin siya sa hospital dahil sobrang magana ng mga paa niya at nahihirapan na din siyang huminga. Na ICU siya at in-advise kami na tutubuhan siya. Pero ang bilin kasi ni lola sa amin is wag na wag papatubuhin, ayaw niya talaga magpadala sa hospital dahil ayaw niyang maging burden sa akin. Ayaw niya akong iwan ng maraming utang sa pagkaka-hospital niya. Kinausap ko lahat ng mga anak niya, tito and tita, and nag-decide din sila na wag na. Kinagabihan, inilabas siya ng ICU at nilipat sa ward para daw mabantayan ko na lang siya from time to time. Pinapirmahan din ako na any moment man na makardiac arrest si lola, hindi siya i-resuscitate. Okay, bobo yung DJ niya. I-resuscitate. Okay, goods na tayo dyan, ha? Severe pneumonia ang findings ng doctor. Nung nasa ward na kami, pinatawag niya lahat ng mga anak niya. Isa-isa naman nagdatingan mga tita, tito ko, and since public hospital lang kami, iisa lang ang pwede pumasok at nakiusap lang talaga kami dahil 12 AM na din yun. After magsiuwian ng mga anak niya, may kausap siya na di ko naman nakikita. May nakikita daw siyang lugar na sobrang dami ng mga bulaklak. Tapos nakita daw niya si lolo, asawa niya, na sinusundo siya. Pero ayaw niyang sumama kasi ang gusto niya raw na sumundo sa kanya is yung nanay niya. 3 to 5 years old lang yata kasi si lola nung namatay ang mama niya. Sabi ko kay lola, wag muna siya sumama kasi hinihintay pa siya ng mga anak ko, mga apo niya sa tuhod. Habilin na din niya sa akin yung dalawang anak niya na matandang binata. Yung isa is PWD. Sabi niya sa akin na wag ko daw silang papabayaan. Mag-promise daw ako. Pina-video call niya din sa akin ang asawa ko. Hinabiling niya ko sa kanya na wag raw ako ang papabayaan pati mga bata. Then, around 3 AM, may kausap na naman siya. Ang sabi niya, itong apong kong to, maagang naulila sa tatay pero kahit ganyan nakapagtapos yan ng college. Pumasok yan sa school kahit walang baon. Proud na proud ako kasi nakapagpalaki ako ng isang katulad niya. Tapos maya maya, sabi niya sa akin, gusto ko nang umuwi. Gusto ko kung mamamahinga ako, kasama ko kayong lahat. Inuwi namin si lola, nag-sign ako ng dama para makalabas siya pero sinabihan kami na hindi siya pwedeng pakainin dahil lunod na ang baga niya at dapat naka-oxygen din siya. At dahil di namin afford ang pagpapakarga ng 2 oxygen everyday, kung kani-kanino ako lumapit at nanghingi ng tulong kahit madaling araw, manghiram kami ng kapatid at asawa ko ng kolong-kolong, makargahan lang ang mga oxygen tank na hinihiram lang din namin. Pinapainom lang din namin siya ng Ensure
na paunti-unti. Alam nyo, lahat ng bawal na hindi niya kinakain before, lahat nun hinihingi niya sa amin. Nagagalit pa nga siya pag di namin pinagbibigyan. Yun na pala ang huli. Araw-araw, bago ko pumasok sa work, dadaanin ko siya para hilamusan, papalitan ng diaper at minsan binubuhat ko siya sa CR para paliguan. Habang buhat ko siya, lagi niyang sinasabi sa akin na naawa at nahihiya ako sa iyo. Kasi nagiging pabigat ako. Lagi ko din sinasabi na, Apo, nung bata ako yung pinapaliguan mo. Ngayong matanda ka na at di mo na kaya, ako naman gagawa nito sa'yo. Lagi niya rin sinasabi na di na raw siya aabutan at makikitang mag-aaral yung mga bunso ko. At after 2 months, pumanaw din si Lola. Pumanaw siya ng tahimik. Walang nakakaalam, walang nakakita kung paano siya malagutan ng hininga. Nakita na lang ni La Mama na di na siya gumagalaw at humihinga. Sa may sala nila Mama, siya nakaburol. Nung unang gabi ng lamay, yung bunsong anak ko bigla na lang nagsalita na, "Ano po?" At pumasok daw siya sa nag-iisang kwarto sa bahay nila Mama. Kwento nila, may tumatawag daw sa bunso kong anak sa may kwarto at naririnig daw nilang lahat yon. Close din kasi ng mga anak ko kay Lola dahil inaalagaan niya din nung nag-work ako. Lalo na yung panganay ko. At nung madaling araw na, habang silang lahat ay tulog na, ako na lang ang gising, nakahiga ako sa may sala. Inaantok na din ako noon dahil 4 AM na nang biglang may humablot ng unan ko. Lagi kasi sinasabi before ni Lola sa amin na wag na wag raw tutulugan ng patay. Dapat daw kahit isa man lang may gising na nakabantay. Noong second night naman ng burol, yung husband ko ay umuwi sa bahay namin dahil wala siya mapwestuhan sa bahay kung saan nakaburol si Lola. Madaling araw na daw yun at may narinig daw siyang tumatawag ng name niyang 2 beses. Pagtingin naman daw ng asawa ko sa pintuan at bintana, wala namang tao. Hindi naman natakot ang asawa ko. Alam daw niya na kaya tinatawag ni Lola dahil pinapaalala lang niya na huwag kaming pabayaang mag-iina. Nung ikatlong gabi ng burol niya, yung favorite na upuan niya inilabas ng kapatid ko at nakalimutan niya ipasok. Ayaw na ayaw pa man din niya na ginagalaw yon at nilalabas. Magkaharap kami ng kapatid ko na yon na nakaupo sa harap ng kabaong niya. Yung kapatid ko ay nakaharap sa pintuan sa labas. Wala na din yung taong nakikiramay dahil mag-alas 4 na din yun. Nung una may nakikita daw na nakaputi yung kapatid ko na daan ang daan sa may pintuan pero di aninag ang muka. At parang di nakatapak yung paa sa lupa. Tapos maya-maya, naririnig namin yung kalabog ng paa ni Lola pag naglalakad siya. Nagkatinginan kami ng kapatid ko at biglang tayo namin dahil parehas pala namin naririnig yun. Akala ko ako lang. Biglang pinasok ng kapatid ko yung upuan at nagsorry siya kay Lola. Ngayon, mag-iisang taon nang wala si Lola pero walang araw na hindi ko siya naiisip at namimiss. Maging mga anak ko, walang araw na hindi nila babanggitin ang name niya. Laging sinasabi ng bunso ko,
namimiss ko na si Apo. Para kay Lola, sa nag-iisang kakampi ko bago dumating sa buhay ko, ang asawa ko. Apo, alam ko nasa mabuting kalagayan ka na ngayon. Pasensya na kung wala akong sapat na kakayahan para madugtungan ang buhay mo. Pero alam ko, masayang masaya ka na dyan kasi kasama mo na mga magulang, anak at mga kapatid mo. Salamat sa pag-alaga sa akin simula nung bata ako hanggang sa magkaanak ako. Ngayong buntis ako sa pangatlo naming anak, alam ko kung andito ka lang, iyak ka na naman kapag nanganganak ako kasi lagi mo ko inaalala. Lagi mo sinasabi sa akin na lagi ko painumin ng vitamins mga anak at asawa ko. Kaluguran daka apo ko. Sa magiging bunso namin, ikukwento ko lahat-lahat. Kung gaano kabait at kaalaga sa akin at sa mga apo mo sa tuhod. Never ka namin makakalimutan. Hoy! Nalungkot siya oh. Ikaw nalungkot ka na, huli kita Kaya mag-subscribe ka sa aking YouTube channel kasi nahuli kita nalungkot ka bigla oh. Pansin nyo hindi ako nag-joke no kasi kasi nakakalungkot kasi yung story. Let's jump into our next story. Hi, gusto ko lang i-share ang experience ko about sa reincarnation. Feeling ko reincarnation ang nangyayari sa akin. Hindi mo talaga ako marunong magkwento pero I want to try na sabihin sa inyo baka kasi may kapareho akong naka-experience ng ganito. So eto na nga. Naalala ko first time kung napanaginipan to, 8 years old pa lang ako nun. Siyempre, hindi ko pinapansin. Akala ko kasi wala lang at normal na panaginip lang yon. Pero hindi. Dahil yearly ko siyang napapanaginipan sa isang taon, 3 times or 4 times ko siyang napapanaginipan. Same scenario. Walang lapis, walang kulang. So fast forward na natin. 24 years old na pala ako, year 2000. Nung 17 years old na ako, doon ko na nalaman na hindi ito simpleng panaginip lang. Kasi paulit-ulit na ganun ang senaryo ng panaginip. Hanggang nag 20 years old na ako, napapanaginipan ko pa rin siya pero di ko alam kung bakit. Halos 12 years ko na siyang napapanaginipan at ito ang panaginip ko. May malaking bahay na puti, madaming puno, shadow ng bata nakasilip sa bintana. Di ko siya nakikita yung mukha niya as in shadow lang siya. Pero alam ko sa sarili ko na ako yon. Yes, opo. Alam ko sa sarili ko na ako yung shadow na yon. Kasi every time na magigising ako, yun yung nasa utak ko. Na ako yung batang yon pero shadow lang siya. Nakatingin siya sa labas tapos umiiyak. Every time na magigising ako sa panaginip ko na yan, sumasakit dibdib ko na parang binabangungot. 21 years old na ako. Isinilang ko ang baby girl ko. Panganay ko. Pinanganak ko siyang may balat sa dibdib. This time, napanaginipan ko ulit siya. Nasa hospital ako that time kung saan ako nanganak. Same panaginip, ganun pa din. Pero this time, nadagdagan. Mas matindi sa nakagawi ang panaginip ko. May dumagdag na senaryo na mas nakakatakot. Till now, habang nagkukwento ako,
Nanginginig ako. Sa panaginip, umiiyak yung shadow na bata sa bintana. Kala ko magigising na ako kasi usually dyan ako nagigising sa part na yan. Pero hindi. Habang umiiyak yung bata sa bintana, biglang hinila siya ng lalaki. Shadow din itsura, pero kilala ko. Tatay siya ng bata. Di ko din alam bakit kilala ko, shadow lang naman. Biglang hinagi sa lapag at sinipa-sipa at sinaksak ng kutsilyo sa puso. Biglang tumingin sa akin yung batang umiiyak. Bigla akong nagising at kinakapos ako ng hininga. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Umiiyak na pala ako. Bigla akong naisip, ako yung bata? Ako yung bata? Sabi ko. Di ko alam kung ba't ko nasabi yon, pero yun yung sinasabi ng bibig ko. Nakauwi kami galing ospital ng baby ko. Hindi siya mawala sa isip ko. Napapaisip ako, bakit? Bakit ganon? Ano nangyari? Sobrang na-curious ako. Sobra akong napapraning. Pero nawala sa isip ko dahil inaalagaan akong baby. After 8 months, mas matindi ang nangyari. Yes, nakita ko yung bahay. Yung matagal ko nang napapanaginipan. Yung simula pagkabata napapanaginipan ko na. Nakita ko na siya personally at literal na sa hindi inaasahang pagkakataon. Mag-iisang taon na ang anak ko, so need ko na maghanda sa first birthday at binyag. Sa online live selling umorder ako ng damit. Sabi ko meet up ko na lang siya kasi SM din kami at dadaan kami malapit sa kanila. Sabi ko sa asawa ko, wait na lang nila ako sa SM, dadaanan ko lang yung order ko. So pinasakay niya ako ng tricycle. Nakaupo ako sa backseat ng driver kaya kita ko ang dinadaanan. Habang umaandar, bigla kong nakita yung malaking bahay sa panaginip ko. Nadaanan ko. Hindi ko alam anong reaksyon ko pero isa lang nasabi ng bibig ko, yung bahay. Bigla akong nagpara, sabi ko bababa na ako. Tumakbo ko pabalik doon sa bahay. Grabe, gulat na gulat ako. Hindi ko alam kung anong reaksyon ko at ang mararamdaman ko. Pero kinikilabutan ako habang nakatitig na may kasamang mura. Kung ano ang kinaganda sa panaginip ko ng bahay na yon ay ang kinaluma ng bahay. Opo, sobrang luma pero malaki pala talaga kagaya sa panaginip ko. Sobrang lumot ng bahay at sira-sira na ang gate, pati na rin ang mga bintana. Nung matras ako doon, ko nakita yung bintana kung saan ako madalas nakadungaw. Yung batang shadow na feeling ko ako yon. Nanlambot ako. Matagal na akong na-curious sa bahay na yon at sa panaginip kong paulit-ulit. Kaya di na ako nagdalawang isip na tanungin ang mga kataping bahay at sa harap ng bahay na yon. Fast forward, tinanong ko na lahat pero di nila kilala yung nakatira doon. Nanlumo na ako sa oras na to at chat na din asawa ko at yung seller. Biglang sinabi nung nagtitinda ng lugaw, "Doon mo itanong sa sari-sari store na yun. Matagal na yun nakatayo, baka alam nila." Dali-dali ko pinuntahan kahit medyo malayo sa bahay. Mga pang-apat na bahay.
Pagkadating ko doon, bumili ako ng soft drinks kaso bata ang tindera. Mga 14 years old lang ata yon. Pero hindi ako nawala ng pag-asa, tinanong ko pa rin siya. Sabi ko, "Hi, itatanong sana ako. Huwag ka sana matakot sa akin." Sabi niya, "Ano po yun?" Sabi ko, "Nakikita mo ba yung bahay na puti na yon? Yung malaki at luma? Kilala mo ba nakatira doon?" Sabi niya, "Ay hindi po eh. Matagal na po yan dyan. Wala naman po ata may-ari niyan." This time, nanghina na loob ko. Hinayaan ko na lang sana. Pero ang tadhana na siguro nagpasiya na need ko na malaman ng totoo. Bigla lumabas ang lola ng bata galing sa loob ng tindahan. Sabi ng lola, "Bakit anak? Bakit mo tinatanong yung bahay na yun?" Dali-dali akong sumagot sa tanong niya. "Po, sobrang haba po ng kwento pero alam niyo po ba kung sino nakatira doon?" Sabi ng lola, 84 anyos na ako. Bata pa lang ako, nandyan na yan. Hindi ko na maalala edad ko noon pero nasa 20 ata ako noon. Nung may pinatay na batang 8 years old dyan. Kaya yung iba, lilipat pa sa kabilang daan, wag lang dumaan sa gitna yan. Tsaka bakit mo naitanong anak? Nabitawan ko yung soft drinks sa sobrang gulat. Halos maiyak at matulala ako. Seryoso po ba kayo lola? Hindi po ba kayo nagsisinungaling? Yan ang mga nasabi ko sa sobrang gulat ko. At sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Dahil nag-start ko siya na panaginipan, 8 years old ako noon, tandang-tanda ko at di ko makakalimutan yun. Sabi ng lola, "Bakit naman ako gagawa ng kwento? Kilala yung bahay na yan kaso konti na lang nakakaalam ng kwento dahil sobrang tagal na. Tsaka bakit mo ba naitanong? Sobrang tagal nang walang nakatira dyan. Nasa 50 anyos pa lang ata ako wala nang nakatira dyan. Kasi yung mag-asawa umalis na dyan pero di ata nila binenta yan. Hindi pinakulong ng asawa niya yung tatay ng bata. Basta na lang sila umalis. Tapos nun wala na. Ganyan na siya." Sabi ko, "Alam niyo po ba kung paano pinatay yung bata?" Di ko alam kung bakit tinanong, basta ayan lumabas sa bibig ko. Sabi ng lola, sinaksak yung puso ng bata. Kutsilyo daw ang gamit. Pero ang sabi naman ng iba, ang kinamatay atake sa puso. Pero alam ko, hindi ako naniniwala. Alam namin dito pinatay talaga. Dahil may sakit daw sa ulo yung bata kaya pinatay na lang. Hindi ako makapagsalita. Napaupo lang ako at biglang huminga ng malalim. Dahil may balat ako sa ilalim ng nipple ko. Boobs. Okay po. Hindi ako bastos binasa ko lang yung letter ng sender kayo Nung bata ako, dati kala ko dumi siya o libag lang since birth ang balat ko. At may problema sa heart ko. May nakabara dahil hirap ako huminga. Kaya ever since accepted ako sa PE. Tapos ang anak ko, pinanganak ko din na may balat sa dibdib. Hindi ko nakunento kay lola yung panaginip ko pati balat ko. Gusto ko na lang umalis sa oras na to. Sabi ng lola, "Bakit mo na itanong? Kilala mo ba yung may-ari? Matagal na dyan simula nung may nagtanong dyan sa bahay na yan. Pero iba-iba naman ang kwento."
Basta ako alam ko yung totoong nangyari. Sabi ko na lang, salamat po Lola, sobrang salamat po. Umalis na ako at binalikan yung bahay. Nagpaalam ako sa bahay kahit kinikilabutan ako. Sabi ko sa bahay, please, kung ano man ang connection natin, ayoko na. Natatakot na ako. Gusto ko ng matahimik. Sana ganun ka din. Umalis na ako, tumakbo papunta doon sa pilahan ng tricycle. Kukunin ko pa yung order ko. Kinikilabutan ako habang paalis na feeling ko may nakatingin sa akin papalayo. Fast forward, di naalis sa isip ko ang nangyari na yon. Kung ano-ano ang nasa isip ko. Miski kahit kanino na feeling ko papatayin ako. Sasaksakin kaya nagpa-psychiatrist ako. Sinabi ko lahat. Binigyan ako ng medisina dahil nagkakaroon ako ng panic attack. Ultimo kutsilyo ayoko na hawakan o kahit makita. Hanggat may mga nagpapayo sa akin nakalimutan at i-let go ko na lahat ng nakaraan at nabuntis ulit ako sa pangalawa ko. Doon ko na baling lahat ng atensyon ko sa dalawang bata. Halos wala na akong inisip kundi silang dalawa lang. Ngayong 24 years old na ako, 4 years na din ang nakalipas simula nung nalaman ko yung istorya ng bahay na yon at nakita ko na yung bahay. Never ko na siya napanaginipan, as in never. Ultimo anino wala na. Sana magtuloy-tuloy na to. I have a heart problem at merong balat sa dibdib malapit sa heart. Feeling ko ako talaga yung bata. Hindi siguro feeling, ako talaga yon. From A. Let's dig into our next story. Hi Jason, share ko lang yung kwento sa bahay ng kaibigan ko. Ganito yung family business nila is funeral. Isa sila sa pinakamatagal na nagpapatakbo ng ganung business sa lugar namin. Sabi ng friend ko, madami sila nararamdaman sa kanila, pero sila nasanay na lang daw kasi yung spirit na nakatira sa kanila is di naman daw mapanakit at puti raw ito. Tapos one time, sa kwarto ng pinag-iimbalsamo ng patay, meron nakuhang patay. Papa nila na salvage daw at walang nag-claim na kamag-anak. So ito kami nasa sala inuman patapos na kami ngayon kaya kanya-kanyang babaan. Nauna friend ko bumaba. Gulat kami kasi biglang may kumatok mula sa loob. Shoota yan. Ginawa ng isa sa amin na ng friend ko na pauwi na dapat bumalik ulit. Bago pa mag-uwian, napag-uusapan na namin about sa nakuhang patay na ng papa ng friend ko. Paano ba naman nag 1 week mahigit na daw nasa funeral nila, wala pa din nag-claim. So yun, edi balikan kami kasi biglang katok mga 3 times. Kahit sino mas syokot, walang tao sa loob. 12 AM na kami natapos mag-inom. So yun, nagtutulakan na kami. Sino una bumaba, lahat takot. So akong malakas loob, karipas ako ng takbo. So same strategy sa kasama ko hanggang sa makauwi kaming lahat. Kinabukasan na pagkakwentuhan namin, yun nangyari, pagpaparamdam ng patay. Ang ginawa ng papa ng friend ko,
Nilakad na sa City Hall para mapalibing na kasi wala talaga nag-claim. Feeling namin kaya siguro nagpaparamdam yung patay na yon kasi gusto niya na humingi ng tulong sa amin para matahimik na siya. Sumalangit nawa. From G. Hindi ako makapag-joke, no? Hindi ko alam. Ano nangyayari sa akin? Sa bagay, horror naman to talaga. Hindi naman kasi to comedy. Let's dig into our next story. Hello, Jazz Zone. Silent listener ako dito sa Spooky File. Pakitago na lang po ang identity ko. Maraming salamat. First time kong mag-share ng mga naranasan ko. Panggagambala na di ko malaman kung anong elemento siya. Di ko alam kung multo ba o maligno or ewan. Ayoko nang mas matakot pa. Natuto na lang akong tumapang o baliwalain tuwing nararamdaman o nagpapakita siya kasi pag naapektuhan ako, mas napapadalas ang pagpaparamdam niya. Laking Manila ako. Since elementary hanggang college, pati unang job ko sa Mandaluyong at Makati, pero di ako kontento sa sinasahod ko bilang normal na empleyado na araw-araw magpapakapagod sa biyahe dahil sa traffic at mahabang pila papasok at pauwi. Kaya nag-apply ako ng ibang work na malayo sa kurso ko, public service. Dumayo ako sa Nueva Ecija para magproseso ng mga documents ko at kailangan daw ng papel ay ma-declare ko na taga doon ako. Actually, lugar naman ng papa ko yon, kaso ang parents ko nagsettle for good sa province ni mama, Dumaguete. Kaya nakitira ako sa bahay ng tito ko, kapatid ni papa. Pagpasok mo sa malaking gate, malawak na bilaran ng palay, makikita mo kaya medyo lalakad ka pa ng malayo papunta sa main house. Tapos iba pa yung pag-i-stayan ko na guest room na malayo rin from the main house. Isang fish pond ang layo mula doon sa bahay. Di ako sanay, lalo na paggabi kasi sobrang dilim sa paligid tapos ang aga magsitulog ng mga tao. Diyos ko. Pagkatapos kumain ng dinner from main house, lalakarin ko, naka-flashlight yung papuntang guest room. Kanta-kanta na lang ang lola mo kunwari, di tumitindig ang mga balahibo. So yun na nga, may dalawang kama ang guest room. Pinili ko yung malapit sa pinto at bintana kasi ayoko doon sa isang kama na makikita mo yung lawak ng kwarto. Tuwing natutulog ako, tinatalikuran ko yung isang kama kasi feeling ko may kasama ako. Sa sobrang visit ko, nilagay ko yung kama na yon lahat ng bags ko para isipin ko na di siya occupy ng kahit na sino o ano. Pero ganun pa man, may nararamdaman pa rin ako. Pangatlong gabi ko sa lugar na yon, nagpapatugtog ako ng worship songs kasi alauna na ng madaling araw, ang bigat-bigat pa rin ng pakiramdam ko. Feeling ko isang pikit ko lang, babangungutin ako. Ewan ko ba kung bakit ganon. Pero natalo pa rin ako. Di ko na napigilan, nakatulog na ako.
At sa di ko inaasahang pangyayari, nagising ako alas 3 pasado, 3:35 AM. Bukas ang pinto, sobrang takot ko, gusto kong umiyak, pero nilabanan ko kasi sabi ko, di na to biro, meron talaga. Pag nagpatalo ko dito, baka mabuwang ako, promise. Naglakas loob akong tumayo mula sa kama ko para isara yung pinto. Ayokong lingunin ang labas kasi napakadilim, pero nung malapit ko nang isara ang pinto, natukso akong lingunin ang maliit na space bago pa tuluyan maklose. Napamura ako ng malakas. Nakakita ko ng parang shadow ng lalaki, mga 2 meters away from guest room. Dali-dali kong nilak yung pinto, hinarangan ko ng upuan at isang maleta. Nagtataka ako paano ako nakakita ng anino samantalang napakadilim na. Di na ako nakatulog ulit. Hinintay ko na lang yung umaga. Kinabukasan, sakto namang natapos ko na mapasa yung mga documents ko. Nagpaalam na ako kay Tito na diretso ako uuwi ng Maynila. Babalik na lang ako kako pag tinawagan na ako or kailangan ko nang mag-report. Pag uwi sa Maynila, dahil nga nasa Dumaguete na ang parents ko, mag-isa na lang din ako nakatira sa bahay. Mula nung umalis na sila mama, tinakpan ko na ng kumot yung mga sofa sa living room. Isang kwarto at yung kitchen na lang talaga ang nagagamit ko. Sa bahay, gawa ng sobrang busy, papasok sa trabaho tapos uwi lang para matulog. May boyfriend naman ako, 6 years na kami that time, pero busy rin siya kasi working student. Nung nagpapahinga na ako sa kwarto, bigla ko naalala yung nangyari sa akin kagabi. Kaya ang ginawa ko, binuksan ko lahat ng ilaw sa bahay, pati natulog ako na bukas ang ilaw. Pero nagising ako 2:10 AM dahil sa 3 katok sa kwarto. Ang pangit ng pagkakagising ko kasi yung parang binigla. Nagpray ako ng malakas, sobrang lakas para mawala yung takot na nararamdaman ko hanggang sa nakatulog ulit ako. Kaso nagising na naman ako sa katok ng 4 o'clock AM, pero that time mula sa pagkakahiga, umupo ako para pakiramdaman kung uulit pa ba yung katok. Pero mula sa maliit na space sa ilalim ng pinto, napansin ko na may gumagalaw na shadow sa sala kasi nga binuksan ko lahat ng ilaw sa bahay, di ba? Sumigaw ako. Nakiusap ako na layuan ako. Kinabukasan, kahit na dapat papasok na ako sa office dahil mahaba-haba na yung nilabhan ko, diretso ako ng simbahan. Nanalangin ako kahit wala na akong masabi kay Lord. Nandun lang ako. Iyak ako ng iyak. Doon ko lang na-realize na kahit na nagpupumilit tayo maging matapang o kahit na napakatibay nating tao dahil wala naman akong ibang masasandalan dahil mag-isa lang ako, may ibang nilalang na makakapansin talaga ng lungkot mo kahit na everyday masaya ka humaharap sa ibang tao. Ngayon ay Mindanao based na ako, madami pa siyang pagpaparamdam. Next time ko na lang po ikukwento yung nasa tawi-tawi ako. From Sergeant Wolf.
let's dig into our next story. Okay lang ba kayo dyan? Alam nyo, huwag nyong kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Jezone YT. Ako, gusto ko talaga yung full time to, so makakatulong kahit mag-subscribe. Please, pakiusap. Hello everyone. Hesitant akong ikwento to kasi hindi ko alam kung bukas pa din yung third eye ko hanggang ngayon, pero kasi nakalipat na kami ng bahay and so far wala akong nakikita or nararamdaman. So ayun nga, kwento ko yung nangyari sa akin nung grade 7 ako. Nakatira ako sa bahay ng lola ko since siya lang naman ang nakatira mag-isa sa bahay at malapit lang din yung school ko doon. Walking distance lang. 2 palapag yung bahay, puro kahoy at old style ang disenyo. 3 yung kwarto at yung pinakamalaki ang pinagamit sa akin. Meron yung malaking lumang cabinet na kahoy at may salamin sa pinto. Gets mo ba yung mga makalumang aparador na maingay pag binubuksan at laging nakikita sa horror movie? Puro gamit ni lola nandun at nakalak yun. Di ko na pinapakailaman, tinatakpan ko na lang ng kumot or tela yung salamin dahil nakikiripihan ako at madalas din mag-isa lang ako sa bahay dahil ang lola ko ay laging wala. Madalas nasa simbahan siya or sa mga kaibigan niya kaya gabi na siya kung umuwi. One time, nagkaroon kami ng school project by group, hinati ng teacher at sakto 3 kami magkakaibigan. Sila yung mga bagong kaibigan ko na sa school ko lang nakilala. Sila Micah at Anna. Pagdating sa bahay, agad akong nag-CR dahil ihing-ihi na ako. Kaya pinauna ko na sila sa taas ng kwarto para mailapag na nila yung mga gamit nila doon. Nagulat ako nang makasalubong ko sila sa hagdan at putlang-putla at pinapagpawisan. Sabi ko, ba't hinintay niyo pa ako? Kayo talaga. Iling lang ang sinasagot nila sa akin at hinila ako palabas ng bahay. Nung nasa labas na kami, ang sabi nila, pagkabukas daw nila ng kwarto, ang unang bumungad daw sa kanila yung pugot na ulo sa ibabaw ng cabinet. Lalaki daw ito at nakapikit. 2 daw silang nakakita kaya sure daw silang hindi sila namamalikmata kaya naman nagtatakbo na daw sila pababa. Hindi ako naniniwala kaya pumasok ako ng bahay at nagpasama sa kanila. Sabi ko pa noon, papakita ko sa kanila na wala naman yon at namamalikmata lang siguro sila, baka gamit lang yon at naiba lang sila ng tanaw. Habang naglalakad sa taas, nasa likodan ko silang 2. Kaya nung pagkadating sa kwarto, unang bungad ko pa lang sa cabinet, napasabi ako ng shoot ang ina. Dahil andun nga sa ibabaw ng cabinet ang pugot na ulo. Nanlaki yung ulo ko talaga at tumaas lahat ng balahibo ko sa katawan. Dahil this time, nakadilat na ito at nakatingin sa akin. Hayop talaga. Kaya naman kumaripas na agad kami ng takbo palabas sa bahay. Nung araw na yon, hindi na kami natuloy gumawa ng project at nagpalipas ako ng oras sa labas at talagang hinintay ko muna makauwi ang lola ko bago ako pumasok sa bahay. Kinento ko yon kay lola at sabi niya baka daw ayaw ng tagabantay na may ibang tao sa bahay. Tagabantay kasi madami na talagang nararamdaman sa bahay na yon.
Halos buong pamilya kami napagparamdaman. Hanggang dito na lang muna, susunod na lang yung iba. Thank you. Ang init na. Ang init na. Tapos nakamaskara ka pa. Let's dig into our next story for this episode. Hi Jason, had to share this one cause hindi talaga ako makatulog sa nakita ko. Last May 5, from Zambales, need namin pumunta ng Manila for medical. Around 10-11 PM na nun. And sarado na si LRT so nagbus na lang kami. While traveling, sabi ni boyfriend, madadaanan natin yung Quiapo Church. Alam niya yung pasikot-sikot since taga QC lang siya. Habang dinadaanan namin si Quiapo Church, pinagmamasdan ko lang yung simbahan. Habang nagkukwento siya dyan, nag-shooting sila Tanggol from ang probinsyano. Madilim yung church since 10-11 PM na nga that time. Ang daming tao sa loob ng simbahan but akala ko that's normal even though magmi-midnight na. Nakarating kami ng hotel. Ayan na. Ayan na, hotel ah. Nakarating kami ng hotel and habang nagpapahinga, nagkukwentuhan. Uwe, nagpapahinga daw. Hindi ko Hindi ko yan sure ah. Hindi ko sure. Okay. Nakarating kami ng hotel and habang nagpapahinga, napagkwentuhan namin ni BF yung nadaanan namin na church. And I told him na we should go there tomorrow to ask for guidance. I asked him kung may misa ba sa church ng ganong oras and dinescribe ko yung nakita ko. He said wala namang tao sa simbahan, diba sarado? Madilim pa nga sa loob. And I was like, huh? Ano pala yung mga nakita ko? Nakatitig pa nga ako sa lalaking nakaluhod kasi sure ako sa nakita ko. After convincing him sa nakita ko, he said baka mga kaluluwa yun. Wala namang misa ng ganong oras. Tsaka ba't puno ng tao? Nakatitig din ako sa loob ng church, wala namang tao. Please, Jason, enlighten me kasi sobrang confusing. From Sena. Enlighten kita, hindi ko nga hindi ko alam. Hindi ko alam bakit yung nakita mo ang daming tao. Tapos yung boyfriend mo sabi wala namang tao doon. Pero may point naman kasi yung boyfriend mo kasi wala namang misa ng 10 to 11 PM. Not unless kung simbang gabi yun. Ikaw, pinaisip mo pa ako ha. Pinaisip mo pa ako, Sena ha. Pero nagpahinga lang ba talaga ako sa hotel? Hindi, joke lang ha. Bago natin basahin yung susunod na story, sana mag-subscribe ka naman. Yung sakripisyo ko sa init na to, Diyos ko. Subscribe ka naman, please. Ito naman, subscribe lang ito. Kuya, subscribe ka sa akin ha. Anyway, sa mga gusto mag-share ng creepy experience or spooky stories nila, isend nyo lang sa Jason page. Yun yung FB page ko, syempre. Jason page. JEZONEPAGE. Send nyo lang yung creepy stories nyo and optional lang naman kung meron kayong video or photos
na supporting doon sa kwento nyo. Optional lang yon. Okay. So let's dig into our next story. Magandang araw. Itago nyo lang po ako sa pangalang Maria. Year 2021, lumapit kami sa isang house for rent, 1,500 a month, pero kapitbahay niya, sementeryo. Malaking bahay, may 2 puno ng kawayan at madaming puno ng mangga. Almost 5 months kami doon pero madami-dami na din kaming experience na nangyayari. Isang araw na ikwento ko sa kapatid ko na habang nasa labas siya ng bahay nakahiga sa duyan, nag-uusap sila ng kanyang classmate gamit video call sa Messenger. Masaya silang nagtatawanan at bigla na lang silang tumahimik ng walang dahilan. Baka nagutom. Sumisingit na. Bigla na lang daw may narinig silang boses. Nagtatalunan sila kung sino yung nagsalita, pero ni isa sa kanila walang umamin. Sa sobrang takot, tumakbo na lang kapatid ko papasok ng bahay. Mga ilang araw dumaan, gabi na at natutulog na ang kasama ko at nagsa-cellphone na lang ako at bigla na lang may bumulong sa tenga ko. Binanggit niya ang pangalan ng kapatid ko. Sinilip ko ang kapatid ko pero masarap naman ang tulog. Nakwento ko sa kanya pagkaumaga pero dinaan na lang namin sa biro na baka nagkamali yung multo na imbis yung kapatid ko ang takutin, ako yung binulungan. May point. Sa sumunod na gabi, nagpakita na sila. Paa ng bata sa ibaba ng kortina. Sunod na gabi, batang lalaki nakaupo sa gilid ng lababo. Hindi ko na lang po pinapansin, kunwari wala akong nakita. Meron pang isang gabi, umiyak yung aso namin kasi gusto niya pumasok sa bahay namin. Binuksan ko ang pintuan, mga hating gabi na din yon. Pagpasok ng alagay naming aso, napatingin ako sa aming gate, gawa sa kahoy ng kawayan. May nakita kong kulay orange na ilaw na maliit. Habang tumatagal, lumalaki ito. Ano yun? Ayan, bastos naman. Ba't lumalaki siya ng lumalaki? Ay, iba pala, nasa bastos na naman Patalon-talon, papasok ng gate at paiba-iba ang kulay niya. Orange, nagiging yellow, blue, red at violet. Pero bago pa siya makalapit sa akin, nawawala na siya. Parang lumalabo na siya ng palabo sa paningin ko hanggang sa nawala na siya ng tuluyan. Hindi ko po matukoy kung santal mo ba yon o anuman. Sinara ko na lang ang pintuan at natulog na lang. Sa ngayon, nakatira na kami sa sarili naming bahay. Yan lang po, sana makatulog kayo ng mahimbing. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking episode na to ngayon. At pagpasensya nyo na kung medyo lagkit-lagkitan yung DJ nyo. Ang init po kasi. At pasensya na po kayo kung medyo patanga-tanga yung basa natin kasi medyo malabo yung mata ng DJ nyo, guys. Patawarin nyo ako, hindi tayo perfect ha. Subscribe kayo sa akin para worth it naman yung pagpapawis natin at paglalagkit natin sa video.
Anyway, subscribe ka sa aking YouTube channel, Jazzone YT. Kung nagustuhan mo yung episode natin, like mo lang, comment ka sa baba kung ano yung mga hinanaing mo. And syempre, share mo to para hindi lang ikaw yung natatakot, kung natakot ka man. And basta pag meron kang creepy experiences, send mo lang sa Jazzone page, JZONEPAGE, and babasahin natin yan. Optional lang kung maglalagay ka ng video and photos supporting your stories. And that's all, and see you on the next episode. Shala, no? Maka-English, kala mo hindi naglalatik-latik na yan ng pawis. Thank you guys, thank you.